May nakapagtanong sa atin kung kumusta na nga raw ang ating sikat na rookie na kinuha ng SMB na si Kit Jimenez at ano na raw ba ang ginagawa niya sa bench ng SMB, bakit hindi daw pinapalaro. Sakto naman na may mga unconfirmed reports na si Kit Jimenez po ay papakawalan o hindi na muna isa-sign to new contract kasi hindi rin naman daw ginagamit at alam din daw ng SMB na malaki ang benefit nito sa career ni Kit para mas mag-improve pa siyang lalo doon sa ibang team. Willie Marshall, hindi naman nababahala kahit wala na masyadong nanonood sa PBA. Marami na kasi ang nakapansin na mas dinadayo pang volleyball kesa PBA. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ano ba talagang ginagawa ni Kit Jimenez dyan sa SMB? Bakit nga ba siya kinuha gayong papainitin lang ang puwet sa bench? Kung babalikan natin ang mga pangyayari, di ba nasiko ni Cliff Hodge yung mata ni Kit? So yun, ilang weeks na naman mawawala. Tapos tumagdag pa itong aksidente ng kanyang ice bath at bigla daw siyang nadulas at nagtamo ng malaking hiwa sa kanyang kanang kamay. Ayon sa doktor, 2 buwan si Kit mawawala. Bigla ko nga rin naitanong kung gagamitin pa ba ng SMB si Kit. Sakto na ito rin ang tanong ng karamihan. Ayon sa mga reports ni alias PBA Mac, papakawala na raw ng SMB si Kit. Lilinawin lang din nila na hindi pa raw mangyayari agad yan. Bilang respeto kay Kit, kailangan muna niyang gumaling sa kanyang sugat at makapaglaro ng ilang games pa. Bali sa paraang ito, obserbahan muna si Kit kung ano ang tulong na pwede niyang maibigay. Kung titingnan mo mabuti ang San Miguel ngayon, Diyos ko, unstoppable nga sila kahit nung panahon na wala pa si Romeo. Ngayon nandiyan si CJ, tapos si TR7, tapos healthy Junmar at hindi lang yan, mas bumabalik pang old form ngayon ni Chris Ross at Marshall Lassiter na long time Death 5 member. Idagdag mo pa yung kaangasan ni Cruz. Ano pang may tutulong ni Kit? Kung sasagutin ko naman ang tanong na yan, may tulong naman po si Kit. Hindi pa nga lang natin nakikita yan ngayon dahil loaded talagang SMB at malusog silang lahat. Kapag nagkataon na no choice ang SMB at maraming injured sa kanilang lineup, dyan na siguro i-activate ng SMB si Kit para sa mas mahabang minuto. Sobrang galing ni Kit sa MPBL. Alam natin yan. Sa PBA naman, kahit nung hindi pa siya injured, parang ganun pa rin naman ang ginagawa ng SMB sa kanya. Bangko pa rin. At ngayon napapakawala na pala siya. Para sa akin, good choice yan. Dahil kapag nakatago lang si Kit dyan sa sayal ng SMB, hindi talaga siya magagamit. Unlike kung nasa mga lower teams siya, baka dyan lang natin masisilay na pwede pa pala talaga si Kit sa PBA. Kapag gumaling na si Kit, kailangan ni Kit ng sapat na oras para maipakita niya yung worth niya. Marami pa namang fan si Kit. Kung saan mapupunta siya sa terra firma or sa mga lower teams, mas gaganahan pa si Kit maglaro at tataas ang kumpiyansa niya. Sayang na sayang si Kit kung nandyan lang siya. Isipin niyo mga kuis na yung rookie nila kakapasok lang, may PBA title na agad dahil yan sa mga kasamahan niya at hindi dahil sa mga naambag niya, diba? Kaya mas mabuti na gumawa si Kit ng sarili niyang pangalan na kung saan siya mag-i-improve at mas makikilala bilang si Romeo 2.0 sa ibang team. Tingin nyo mga kuis, good decision ba na pakawalan si Kit Jimenez? Tara, next update. Ito, mas malalang problema. PBA, kinakawawa na ng mga fans ng volleyball kasi buti pa nga daw sila ay maraming nanonood. Mukhang ito na ngayon ang first love na sports ng mga tao. At ito yung unang choice na gusto nilang panoorin. Dumadami naman ang viewers ng PBA kung Ginebra versus Magnolia lang ang naglalaro or kahit alin mang games basta may Ginebra. Halos kada games ng volleyball, umaabot po ng up to 30,000 people ang nasa loob at parehong puno ang VIP seats at upper box. Nang malaman nito ni Kume, parang wala naman siya pakialam. Ang sa kanya, pagdating sa basketball, laging PBA daw ang nangunguna. Ang hirap talaga basta close-minded ang tao. Kasi kahit anong paliwanag, hindi talaga matatablan. Nakaka-alarma na dapat ang balitang yan, pero si Kume walang sagot. Kahit nga may anomalya sa botohan ng All-Star, hinayaan niya. Ang saklap. Kaya pala walang asensong PBA. Kaya pala nilalayasan na lang mga potential picks. Yung trades hindi patas, yung teams, maraming sister teams. Tsaka hanggang 12 lang yung teams natin. Yung mga players umaalis sa kanilang mother teams sa tigit sa lahat. Walang kwentang salary cap na sumisira sa lahat. Sinong rookie ang gaganahan yan kung ganito na ba kabalik ko ang palakad? At anong magagawa natin kung ayaw nilang makinig? Business na lang inaalala ng mga ito? 40% ang sports. Ang katotohanan na nilampaso ng valuable viewers ang PBA ay siyang klarong ebidensya na ang PBA ay isa nilang second option ngayon.